At ayan na po ang ating fish pond na medyo lumalim na ng konti ang tubig. Unti-unti ko naman siyang pinapalalim, hindi naman kailangang madalas. Oo, dahil maliliit pa sila. Oo, nawala na yung mga isda. Nagtago sa ilalim ng duckweed, ano? Oh, ito pala yung duckweed na kung tawagin nila. Hindi po ito yung azolla. Yung azolla po medyo malalaki, no? Malalaki diyan ng konti. But anyway, yan pong duckweed ay isang magandang alternatibong pagkain para sa mga tilapia. Fingerlings man o mga adult na. Oh, yan. At ipapaliwanag ko sa inyo yan kung bakit. At dahil dyan, oo, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko inaalagaan yung duckweed, no? Pros and cons ipapakita ko sa inyo. Actually, yung nandito ay inilagay ko siya rito beforehand pa na mailagay ko yung mga tilapia dito na fingerlings. O kung makita nyo ng isang araw na ibinlog ko ay meron ng duckweed dito. Marami. Pero ngayon mukhang kumonte. Mukhang malakas silang kumain. Yes, dahil maganda itong pagkain para sa kanila at nakakadagdag ito ng nutrients nila. Oo, at saka nakakapagpalaki ito sa kanila. Yang duckweed na yan, ano? O, sa tingin ko talaga nabawasan yung duckweed eh. O, dahil nagdagdag ako kanina eh. Parang kumonte. O, mukhang malakas silang kumain. Well, anyway, isa sa mga advantage niyang duckweed ay libre na. Oo, libre na po ang pagkain nyo. Oo, ito lang yan, oh. Ayan. Oh, makikita nyo dyan. Oh, di ba? Oh, madali lang padamihin yan. Yan ang disadvantage niyan kung yan ay nandito sa palaisdaan. Oh, baka ma-overgrowth ay dumilig naman yung palaisdaan at mawala ng araw. O, kailangan din naman ng isda ang araw. Eh yan eh kung mabagal silang kumain. Pero kung mabilis, sa tingin ko mabilis silang kumain eh. Kasi nagdagdag ulit ako kanina eh. Nagdagdag ulit ako ng duckweed. Oh, actually meron pa nga akong duckweed dito eh. Oh, yan oh. Oh, yan yung galing din dyan sa fish pond. Oh, galing din dyan sa fish pond. At nung nilinis ko dahil sa butete, eh siya kung dinala doon. Pero, oo. Ayan, maganda naman ang bukas malalaman natin kung dumami itong ating duckweed. Actually, pagka ganyan ang forma, yan. Yang isang kumpol na yan. Meron ng tubo yan, yung parang naglulumot. Yun. So, dumadami na siya. So, bukas malalaman natin kung same density pa rin yung ating duckweed. No? Kasi sa tingin ko, parang mabagal silang kumain nung starter nila eh. Starter foods. O, yung starter feeds nila pala. So, parang mabagal silang kumain. So, malaman natin bukas kung magbabawas itong ating duckweed. At syempre, pagka nagbawas, ibig sabihin, kailangan magdagdag ako ng gagawin kong plantation ito. Plantation eh, no? Oo, plantation. Oo, gawin natin plantation ng duckweed ito. Oo, saka na muna yung hydroponics natin, no? Oo, itong ganitong klase, yan. Dami na yan, dagdag na yan. Yung mga kumukumpul dyan.
na parang naglulumot. Yan yun. Oo. So, see you. Yes po, at ang ating duckweed po ay nag-o-offer ng maraming advantages at disadvantages pag ito ay ginamit nating pagkain para sa ating tilapia fingerlings or kahit na sa ating mga adult tilapia, ano? So eto tayo ngayon at ipapaliwanag ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano ito. Unang-una na sa lahat, ito ay ang gustong-gusto natin, ano? Ito ay mayroong high nutritional value. Ang duckweed po ay yes, nakakagulat, ano? Siya ay mayamang-mayaman sa mga nutrients na kailangan ng isda, no? Oo, na meron siyang significant amount of protein. So ibig sabihin protein rich din siya and essential amino acids na kailangan ng ating mga alagang isda, no? Meron din siyang bitamina at mga mineral. Kaya nga ito ang dahilan. Kaya isa siyang valuable supplement o kaya partial replacement para sa ating mga commercial feeds, ano? At siyempre pagka ito ang ginamit natin sa ating mga isda, for sure, mababawasan ang gastos mo sa pagbili ng pagkain. Pangalawa rito ay improve water quality. Yes. O, kaya pala sa mga kabukiran, walang filter-filter. Oo, mga water lily lang nga nandun Pero dito sa ating fish pond, ang duckweed ay umaakto or nagsisilbing natural biofilter. O yan, o di ba? Hindi na tayo magdadagdag pa ng kung ano-anong filter para sa ating mga alagaang mga aquarium or fish pond, di ba? O inaabsorb niya ang sobrang nutrients na hindi nakukuha ng isda, no? Oo, kagaya halimbawa ng nitrogen. O kung marami ng nitrogen diyan at hindi na kailangan ng isda, siya ang kumakain nito, no? At yung phosphorus. Yes. Oo, yan din yung pagkain niyan kaya mabilis siyang dumami, no? At nakakatulong siya para ma-maintain yung water quality ng ating palaisdaan at napakaganda para maging maganda ang ating aquaculture, ano? Yes, nababawasan pa niyan yung kailangan nating magpalit ng tubig araw-araw. Sabihin na natin na minsan isang linggo or minsan isang buwan. At makakatulong din ito para mabawasan yung pagkakaroon nila ng sakit. Pangatlo natin dito ay sustainable and easily cultivated. Yes po mga kaibigan, ano? Oo, napakadali lang nitong alagaan at madaling paramihin. Oo, tubig lang ang kailangan niyan. Hindi kailangang malalim kagaya nung nakita nyo kanina sa ating mga panimula, no? Oo, nandun lang siya sa pinaghating container. Tubig lang na malinis. Actually, hindi nga malinis Oo, sinimulan ko yan. Merong tainang kalabaw or tainang baka. Yun lang. Napakadali niyang alagaan at madali siyang dumami. Ano? Oo, kaya hindi na natin kailangan pa diyang bibili ng kung ano-ano, no? At saka this makes it sustainable and readily available feed source. Yun na nga yun no? Para hindi na tayo bibili pa or maghahanap pa ng pagkain na kung saan-saan.
Kaya nga lang, sabi nga hindi naman lahat nandyan sa kanya. So, po pwede natin gawin siyang pamalit. But po pwede siyang pagkain pati ng mga hayop natin, kagaya ng mga manok. Oo, kung tayo ay nagmamanok, kaya madali natin siyang mapapakinabangan. Oh yes, kaya dito na tayo sa ating duckweed, ano? At meron pa, hindi lang yan. Itutuloy natin. At sa ating pang-apat na advantage, ng paggamit ng duckweed bilang pakain sa ating mga alagang isda, ano? Oo, na-enhance niya. Oo, yung growth ng ating mga alagang isda. So, ibig sabihin parang minamadali niya, namamadali niya yung paglaki ng ating mga isda, ano? Parang kung sa tao, laking star. Oo, at saka maganda ang kanyang conversion ng food para sa kanyang pangangailangan, ano? Thus, ayon sa pag-aaral, sabi nila nagpapakita ito. Oo, it's shown that incorporating duckweed into tilapia fingerling diet can lead to improved growth rates. So mas mabilis siyang lalaki. Oo, and better feed conversion ratios. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang ating mga isda ay madaling mag-gain ng timbang. Oo, para siyempre maganda ang kanilang paglaki, madali natin silang aanihin. Yan po yan yung ating mga pros, yung mga advantage ng ating duckweed kung ito ay gagamitin natin na pagkain sa ating mga tilapia. At syempre, kung meron tayong advantage, ay meron ding disadvantage ang pagpapakain ng duckweed sa ating mga alagang isda. Well, hindi naman actually sinabing huwag mong pakainin ito, pero nasa sa inyo ang pagpili, ano? Kung ano ba yung mas mahalaga sa inyo. At eto yan, iisa-isahin ko sa inyo yung mga disadvantage ng pagpapakain ng duckweed sa ating mga alaga. Ito po yung nangunguna sa lahat, potential for nutrient deficiencies. Ibig sabihin, potential lang. Hindi yung kulang siya sa deficiencies. Hindi yung kulang siya sa nutrient, ano? Oo, maaring magkaroon siya ng nutrient deficiency, maaari, ano? Dahil sabi nga natin kanina, ang duckweed ay very nutritious, but sabi dito ay it may not contain all the essential nutrients required for optimal tilapia growth. Parang kulang daw yung laki, pero ang sabi niya kanina magandang pampalaki. Kainin ko kaya ito, no? Para lumaki din ako. A diet consisting solely of duckweed might lead to nutritional deficiency if not supplemented with other feed sources. So, hindi naman po sinasabi na ito ang purong ipakain nyo sa ating mga alagang isda, no? Oo. Pwedeng sabihin natin na 75% duckweed at yung 25% yung mga commercial feeds na sa alam natin kulang tayo sa ating mga palaisdaan. So yan po yan. Ang susunod naman po sa ating disadvantages ay ang digestibility issues, ano? Meron pong mga pag-aaral na nagsasabi na that the digestibility of duckweed can vary depending on factors like species. Ano po, kung ano po yung inaalagaan natin. Maaring yung inaalagaan natin
mahinang klase para kumain ng mga ganitong klaseng pagkain. So, palagay ko naman yung tilapia natin hindi po ganyan, ano? At syempre, at yung isa pa diyan yung pagha-harvest ng ating duckweed, maaring mahirap kung ito ay wild. Pero kung ang naman natin kagaya nito, nandito lang sa takip ng pinaghating container, wala namang sigurong kahirap-hirap na anihin ito, no? Oo, kaya wala na tayo doon sa harvesting method, kundi nandun na lang tayo sa ating species, kung ito ba ay kakayanin ng ating species, Oo, this means that the tilapia may not be able to efficiently absorb all the nutrients present in the duckweed. Kung mahina pong klase yung ating alagang tilapia. Itong ating susunod na concern ay maaring hindi naman malaki or significant para sa ating duckweed, dahil ito ay palatability concern. Ang ibig sabihin lang nito ay kung hindi sanay yung ating tilapia na kumain ng ganito, ay medyo mahihirapan tayong pakainin sila, Kaya ang advice dito ay unti-unting i-introduce, o especially kung malalaki na yung tilapia, dahil kung hindi talaga sila nasimulan sa ganito, ay mas malamang hindi nila ito tatanggapin, Oo, kaya dapat fingerlings pa lang, meron ng ganito sa inyong palaisdaan, sa inyong mga fish pond or sa inyong palaisdaan, para ma-introduce na agad yung ating duckweed sa kanila. At kung ma-introduce na natin ito sa kanila, kagaya nung ginawa ko dito sa ating palaisdaan, nakikita ko naman, oo, kinakain na nung mga fingerlings yung mga duckweed. Kaya parang ang tingin ko nababawasan yung duckweed, kaya nagdagdag ako 2 beses na ako nagdagdag niyan. At tinitingnan ko from far, kinakain talaga nila. At yung feeds na binili ko ay nakita ko nandun sa ilalim. Kaya yes, mas maganda kung sisimulan natin ang ating tilapia with these duckweeds, kaysa sa i-introduce natin ito sa kanila, Oo, dahil pagka ganun ang gagawin natin, dapat nating hatiin ang pagkain, commercial at duckweed, para unti-unti silang masanay. Itong ating susunod na disadvantage ay maaring hindi naman mangyari, dahil kung ito naman ay sariling alaga natin, kagaya ng nakita nyo sa aking container na hinati, sariling alaga naman yan. Yung contamination na yan, kung halimbawang wild natin kinukuha yan, at yung pinagkukuhaan natin ay merong pesticides, may mga herbicides. Oo, may herbicides po dyan na nagkalat, lalo na sa bukid, marami yan. Kaya mas maganda kung kukuha tayo dyan, pagkatapos aalagaan natin sa bahay. Yan, kagaya nakikita nyo ngayon, nasa planggana. Oo, yan. Walang heavy metals dyan, At napakadali lang yan, sa tubig lang. At kayang-kaya ng mabuhay niyan, Tubig lang dyan sa container. Planggana. Yes, pwede na siyang mabuhay, ganun yon. It's essential to cultivate duckweed in a controlled environment. Kaya nga sabi, to ensure its safety for fish consumption. Kaya mas maganda kung ito ay sariling alaga natin. Kung meron man kayong duckweed na nakikitang nandyan lang sa kung saan-saan, kumuha lang po kayo ng konti at alagaan ninyo sa inyong bahay. Dyan lang. O kagaya ng ginagawa ko, nandyan lang sila, madali lang. Tai lang ng kalabaw. Oo, ang nandyan, ang kasama dyan.
Yes, oo. Madali lang po kung meron kayong makitang ganyan or available na rin siya. Oo, sa ating mga online shopping apps. Ang ating huling disadvantage ay ang storage challenges. O kung halimbawa na tayo ay umani niyan ng sobrang dami dahil marami na tayong alaga, yan ay kung marami. Ano? Oo, dahil sabi nga, ang mga vegetable natin or ang fresh produce natin ay dapat kainin natin habang sila ay fresh na fresh pa, sariwang sariwa. Pero kung yan ay patutuyuin nyo, yes, medyo madali siyang makontaminate or mabulok. Kaya dapat kung patutuyuin, dapat mainit na mainit ang araw. At yan po ay magandang ihalo sa ating commercial feeds para sa ating mga tilapia. Kung halimbawang i-introduce natin yan sa ating mga alaga. Pero sabi nga, oo, drying or other preservation methods are needed to store it for longer periods. Oo, which can impact its nutritional value and cost effectiveness. Oo, kasi pagka nga naman pinatuyo pa natin siya, marami pa tayong proseso na gagawin. Hindi kagaya kung fresh, aanihin na lang natin siya at ipapakain, ano? So, ang last na disadvantage niyan yung management. Kung kayo ay merong isang malaking pataniman ng duckweed, kaya mahalaga yan, ay alalayan nyo lang yung dami ng inyong aalagaang duckweed para sapat lang para sa pakain sa ating mga alagang tilapia. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagtitiyaga nyong pakinggan ang aking payo. Oo, payo kahit na hindi pa ako professional. Oo, para sa pagpapakain ng duckweed sa ating mga alagang isda. Maraming salamat po.